dumadaloy sa ilang parte ng bayan ng Tantangan sa South Cotabato, nagliliyab daw. Anong hiwaga ito? Sa ektaryang palayang ito sa bayan ng Tantangan sa South Cotabato, meron daw mga elemento na may binabantayang kayamanan. At sa mga tao, ang naatangan daw nilang magbantay rito, ang retiradong prinsipal na si Lola Elena. Naginip ako may kayamanan na makukuha sa flowing. Yung gwardiya doon, parang mga hindi natin makita. Nagaparamdam lang sila, siyempre ako yung nakapwesto doon. At ang senyales daw na may nakatago talaga ritong yaman. Ang tubig, bigla-bigla na lang daw umaapoy. Ang kayamanang tinutukoy raw ng mga duwende ang espesyal na mineral na nakatago raw sa ilalim ng lupa. Nung nanaginip ako, indihan mo yung flowing, kaganda ng flow ng tubig, maliwanag. Kung gabi, parang tahimik, wala kasing nagadisturbo sa kanila. Hindi naman kami matakot kasi grasya yun eh. Masaya kami nga kay makaluto ng kahit na kanin o ininit na tubig. Ginagamit namin yung tubig sa farm lot. Magandang resulta. Mataba yung palay ba? Hindi na kailangan yung abono. Taong 1972, habang ginagawa ang tubong pagdadaluyan ng tubig, nung aksidente raw itong natamaan ng nakasinding sigarilyo. Ang tubig, bigla na lang daw nagliyab. Pagkatapos nun, napanaginipan na raw ni Lola Elena ang di umano'y mga duwende. Bilang pasasalamat, inaalayan daw ni Lola Elena ng kandila at pagkain ang di manoy mga duwende. Ginawan niya rin ito ng bahay malapit sa gripo o irrigation tube. Pero kinalaunan, napansin daw nila na tila nasusunog ang mga palay na ginamitan ng nag-aapoy na tubig. Kaya itinigil nila ang paggamit dito. Ang kwento tungkol sa nakatagong kayamanan sa palayan, parang apoy na mabilis kumalat hanggang nakarating ang balita sa lokal na pamahalaan na nagsagawa ng pagsusuri taong 1993. Doon na nalaman na ang kanilang tubig may kahalong methane. Malaki daw ang volume na laman ng methane gas at saka iba pang minerals. Hanggang General Santos Pagani siguro daw ito magka-supply ng gas. Methane gas, it's combustible. You'll find methane in an area na may deposit of natural gas. So natural gas has methane in it. Ang natural gas ang itinuturing na pinakamalinis na uri ng fuel. Pwede itong gamitin bilang liquefied petroleum gas o LPG na gamit natin sa pagluluto at maaari ring iproseso para gawing gasolina. Probable kasi na submerge yung area sa Tantangan kasi part siya ng Cotabato Basin. Through matter of time, nagkaroon ng deposition of organic matter to form natural gas. May mga nagpakita na rin daw ng interes na pag-aralan ng lupain ni na Lola Elena. May lumapit na taga-London. Ang sabi ng taga-London, mapipirahan natin ito. Nagbalik sila sa akin dito. Nag-meeting kami. Ngayon hindi kami magkasundo. Hindi natuloy. Ito po yung flowing na ginawa namin ni Mickey. Sa ngayon, hindi na raw ganun kalakas at kalaki ang lumalabas ditong apoy. If you think about it, para lang po siyang balon na may laman. Kung binutasan mo, lalabas yung laman ng balon at mauubos din siya. So it's possible na kaya siya nauubos-ubos is because yung source nila mababaw. Samantala, ilang metro lang mula sa bukid ni na Lola Elena, sa resort na ito, meron ding nagliliyab na tubig na mas malaki at mas mataas pa ang apoy. Normal naman, malamig naman sa katawan pag naligo po. Natakot pa ako, baka sasabog yan. Tapos yun, nakaligo naman po kami. Normal man lang din siya. Wala din ka ako na aamoy na iba. Yung taste niya naman, ganun din lang sa mga bomba na natatasok dito. Ang kusinera ng resort dito na raw nagluluto para makatipid. At nagpa-welding pa sila ng patungan na gawa sa bakal para mas mapadali ang pagluluto. Minsan, doon sa gasol, mag-3 buwan, okay pa rin. Kaya dito na kami nagaluto. Ang dumadaloy ding tubig, ginagamit na rin panlaba. Wala itong parang gas. Normal lang ito, sir. Pag yung puti, sir, puting-puti, hindi nagmamansa. Ang mga batang ito, hindi sa pool naliligo, kundi sa binabagsakan ng tubig mula sa tubo. May
May ilang ahensya na raw ng gobyerno na bumisita rito para mag-imbestiga, pati na mga dayuhan na nais din daw suriin kung may langis o natural deposits ang kanilang lupa. Pumunta siya sa Office of the Mayor, tapos nagpunta rin siya sa province at nag-secure siya ng mga permits para makapag-explore siya. If ever man na meron dito, ang sabi niya, the 70% will go to the community. Doon naman ako naging interesado kasi nga, kung makita mo dito sa lugar namin, remote at kailangan talagang ma-develop. Ang aksidenteng nakadiskubre sa lumiliyab na tubig ni na Josie, ang caretaker ng resort na si Mang Ablong. Nung welding kami, biglang nahulog yung ng welding rod, umapoy. Takot kami sir, kay siyempre tubig, mag-apoy, di baka magputok sa, o baka singaw ng bulkan o 2 oras sir, di man pumuputok at saka din namamatay yung apoy. Pero hindi na raw ito bago kay Mang Ablong dahil pati sa lupa na kanyang sinasaka na mahigit kalahating kilometro lang ang layo mula sa resort, meron ding tubong nagliliyab. Nung una, malaki rin daw ang apoy dito pero unti-unti raw itong humina. Pag may hangin na medyo malakas konti, namamatay. Kung gabi naman madilim, nakikita na mas malakas yung apoy. Nagagamit na lang daw ito ngayon ni Mang Ablong para sa kanyang kape. Kung maghangin, hindi mamamatay yung apoy niya. Tapos kung nakaluto na kami, alisin namin yung lata, buhusan namin ng tubig. Since 1991, wala akong nakitang patient na nag-complain dahil nakainom doon. Tsaka yung advice lang po namin, kasi matagal na yan, hindi yan naging popular, huwag mag-inom dahil hindi yun potable water. Ang Mines and Geosciences Bureau ng Region 12 nagsagawa ng groundwater assessment sa lugar na ito noon lamang nakaraang taon. Possible cause po nun ay presence ng hydrocarbons. Yung hydrocarbons po natin, ito yung mga combustible materials. Common hydrocarbons natin sa Earth is the methane gas. There should be further study kung talaga bang viable siya in terms of economic value. Kasi baka pwede nga siyang gamitin, maliit naman yung volume. Isa pa sa mga lugar na mayaman daw sa natural gas, ang Ligwasan Marsh sa Maguindanao. Ayon sa balita, tinatayang nasa $1 trillion daw ang halaga ng natural gas na narito at base sa isang pag-aaral noong 2002, tinatayang nasa 583 billion barrels daw ng natural gas deposits ang maaring makuha mula rito. Kung magkataon, yayaman ang Maguindanao at ang buong Pilipinas. Ang lokal na pamahalaan nagsagawa ng mga proyekto para turuan ang mga residente kung paano gamitin ang natural gas sagana sa kanilang lugar na tinatawag nila ngayong Maguindanao Methane Gas. Bibigyan tayo ng pagkakataon yung hanap buhay not only in Maguindanao but the whole country. Ang Pilipinas is the next Dubai. Pwede natin ipagmamalaki ito sa buong mundo. The next logical step is resource development. So, ibig sabihin, magtatayo ka na ng mga structures doon para makuha yung resource nila. Ang problema po natin, because of the peace and order situation there, laging nahihinto. Hindi matuloy-tuloy. Walang kaduda-duda, napakayaman ng lupain ng Mindanao. Sana magamit ito para umangat ang buhay ng ating mga kababayan doon at gawing ganap ang bansag sa Mindanao bilang lupa pangako. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.